Isa pong magandang araw sa inyo mga kapatid. Kumusta kayo? Sana mabuti. Ako'y masaya at makasama ko sa inyo noong February sa ating retreat sa Bicol. Sana pwede nating ulitin ito sa mga susunod na taon kahit na taon-taon, di ba? Gusto ko magpatuloy sa ating pag-aaral tungkol sa Lumang Tipan, yung survey ng Lumang Tipan, at balikan ko sana isang lesson na hindi ko itinuro sa inyo na tungkol sa mga piyesta ng mga Hudyo at kung ano ang kahulugan nito. Ito dapat sana isama nung pinag-aralan natin ang aklat ng Levitico, Numbers, Bilang at saka Deuteronomio. Ngunit palig-aralan natin dito saglit. Sapagkat gusto ko sana ituro sa inyo kung ano ang kahalagahan o kahulugan ng mga piyesta ito para sa atin mismo ngayon. Sa Biblia, sinasabi po sa aklat ng Deuteronomy, chapter 16, verse 16, sinasabi ng Diyos sa kanila na sa loob ng isang taon, dapat ang mga lalaki ay 3 beses humarap kay Yahweh. Sa anong panahon? Piyesta ng tinapay na walang pampaalsa, piyesta ng mga sanlinggo o Pentecostes, at ang piyesta ng mga tolda. Magdadalay sila ng handog tuwing haharap ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Sa 3 beses sa isang taon, sa 3 panahon. Ang unang panahon ay mga pandang March, April, ay ang 3 piyesta. Tapos na naman pagkalipas ng 50 days, 50 araw, babalik sila upang magdiwang ang panahon ng Sanlinggo. Tapos na naman sa panahon ng mga September at October ay ang huling mga piyesta, ang piyesta ng mga tolda. Ito po halimbawa sinasabi ng Levitico chapter 23. Sabi doon na sa unang buwan sa ika-14 na araw ay dapat sila mag-celebrate ng piyesta ng mga Paskwa. Ito po ay sa kasalukuyan sa taong ito sa April 1 na sineselebrate ng mga Hudyo. Sa susunod na araw, magsisimula naman ang piyesta ng mga tinapay na walang pampaalsa, na hindi sila kumakain ng pagkain o ng tinapay na may pampaalsa. Parang paalaala sa kanila nang sila lumabas mula sa Ehipto, hindi nila kayang gumawa ng tinapay na mapampaalsa, kaya yan ang sineselebrate nila noon. Sa susunod na araw naman ay ang ikatlong na selebrasyon sa Levitico chapter 23 verse 10 na tinatawag ang unang ani. Ani yan ng mga trigo, wheat harvest. Hindi iniutos ng batas kung anong araw dapat sineselebrate, ngunit tuloy-tuloy talaga ito. Kaya ang ipinagdiriwang ito ng mga Hudyo, sunod-sunod. Paskwa, walang pampaalsa, tapos unang ani. Ang ika-4 naman na selebrasyon na piyesta ay ipagdiriwang nila sa 3 buwan sa ika-6 na araw, ang piyesta ng pag-aani mismo o kaya Pentecostes. Selebrasyon ng pag-aani ng wheat harvest. Hindi lahat ng anihin, kundi talaga yung trigo na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Ito ay pagkalipas ng 50 araw. Tapos, ang ikatlong grupo naman, parang kinugrupo ito, yung unang grupo, yung 3, tapos ang Pentecostes, tapos may isa pang grupo na tatlong piyesta na sineselebrate nila sunod simula sa piyesta ng mga trompeta, na tinatawag ito ng mga Hudyo Rosh Hashanah. Ibig sabihin the head of the year. Ibig sabihin bagong taon. Sa kanila, ang bagong taon ay sa pandang mga September at October. This year, September 11 is New Year para sa mga Hudyo. Tapos, 10 araw pagkatapos ng pagkalipas, naman ang araw ng pagtupos, Yom Kippur sa Hebrew.
September 20 this year. Tapos ang huli naman ang piyesta ng mga tolda o sukot na sineselebrate nila isang linggo na sila ay naninirahan sa mga tolda. Hindi sa bahay, kundi sa mga tolda. At kung anong ibig sabihin nito, pag-usapan pa natin ito. Kaya, ang tanong dito, ano ang kahulugan nito para sa atin? Mahalaga ito para sa atin sapagkat ang tinutukoy ng mga piyestang ito ay ang pagbalik ni Jesus, ang pagdating ni Jesus na siya'y tumating na, tinupat na ang ilang piyesta, pero hindi pa lahat. Ang iba naman ay kaniyang tutuparin pagbalik niya. Yung ikalawang grupo, yung mga piyesta ng trompeta, pagtupos at tolda, ang tinutukoy dito ang pagbabalik ni Jesus. Yan gusto ko sana ituro sa inyo na talagang itong mga piyesta, hindi basta-basta selebrasyon, kundi ang talagang iniisip ng Biblia dito ay ang si Jesus nang siyang tumutupad sa lahat ng Biblia. Kaya, pag-usapan natin kung paano ito tinupad ni Jesus at tutuparin pa. Maliwanag naman, araw ng Pasko, selebrasyon ng Pasko, si Jesus talaga. Sapagkat sa araw ng Pasko, kailangan pumatay ng maliit na tupa o kaya kambing at kainin ito. At maliwanag, alam natin nang makita ni John the Baptist, Jesus, sabi niya, heto na ang kordero ng Diyos. Itong mga maliit na tupa ay talagang nagsasabing may isa pang tupa na darating na namatay para sa ating mga kasalanan. Yan nga si Jesus. Kaya si Jesus ay namatay sadya sa araw ng Pasko upang ituro sa atin, ipakita sa atin, ako ito. Itong tupa, ang kordero ng Diyos. Sunod na araw, habang namatay si Jesus at nasa libing, sineselebrate ng mga Hudyo ang araw ng tinapay na walang pampaalsa. Ang tanong, anong ibig sabihin nito para sa atin? Sa Biblia, ang kahulugan ng pampaalsa ay parang itong kasalanan. Kasi sabi ng Biblia, kahit maliit na kunting kasalanan na lamang, lahat ay apektado. Lahat apektado tayo. Sa maliit lamang kasalanan. Minsan lamang nakasala, kasalanan na talaga tayo. Nasa kalagayan na tayo ng kasalanan. Kaya, ibig sabihin, habang si Jesus ay namatay, siya ay naging kasalanan para sa atin. Inalis niya ang kasalanan upang tayo pwede malinis. Paalaala din ito sa atin. He who knew no sin, siya na walang kasalanan ang naging kasalanan para sa atin. Yan ang ibig sabihin ng araw na yon. Tapos na naman, susunod na araw ng linggo, alam natin kung anong nangyari, di ba? Araw na muling pagkabuhay ni Jesus. Ilang beses pinabanggit ng Biblia na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pangunahing bunga, the first fruit. Sa English, first fruit. Siya ang first fruit, ang pangunahing bunga. Halimbawa sa 1 Corinto, chapter 15, tatapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Siya ang una, the first fruit. Siya ang tumupad at dahil doon may pangako din ang Diyos sa atin na tayo ay bubuhayin din pagbalik niya. Diba? Itong ibig sabihin, tinupad ni Jesus, itong piyesta sa araw ng siya'y muling binuhay na bilang pangunahing bunga para sa atin. Maliwanag ito sa atin sana. Tapos, ang susunod na piyesta naman ay ang piyesta ng pag-aani. Tapos na ang pag-aani ng mga trigo, sineselebrate ito ng mga Hudyo. Bago umakyat si Jesus sa langit, sabi niya sa mga alagad niya, maghintay kayo sa Jerusalem hanggang sa bumaba o dumating ang pangako ng Diyos na ang Espiritu Santo. Kailangang bumaba ang Espiritu Santo sa araw ng pag-aani, sa araw ng Pentecostes. Ibig sabihin ng Biblia para sa atin, pag-aani na. Ani na.
tayo nasa araw pa rin ng pag-aani. Mula nang bumaba ang Espiritu Santo hanggang ngayon, 2,000 taon na. Ganun pa rin tayo. Tayo nanumuhay ngayon sa panahon ng Pentecostes. Araw ng pag-aani. Sabi ni Jesus, humayo kayo at gawin ninyong alagad lahat ng bansa, di ba? Ani ito. Ani para sa atin. Kaya tinawag tayo ng Diyos upang buuin ang lahat ng bansa, parang handog sa Kanya. Siguro familiar tayo dito, di ba, sa mga piyestang ito na si Jesus talaga ang siyang tumupad sa mga piyestang ito. Ganon din sa Pentecostes kung anong ibig sabihin nito sa atin bilang Kristiyano. Ngunit hindi ba gaano kaliwanag sa atin kung anong ibig sabihin ng mga susunod na piyesta na ipinagdiriwang ng mga Hudyo sa bandang September at October. Nais kong ituro sa inyo at ipakita sa inyo na itong mga piyesta, kung si Jesus ay tumupad na sa mga piyestang yon, ay tutuparin din niya ay ang mga susunod na piyesta. Pagbalik niya. Ang tinutukoy dito talagang ang pagbalik ni Jesus. So, ang una dito ay ang piyesta ng mga trupeta. O kaya sa Hebrew, Rosh Hashanah, ang bagong taon para sa mga Hudyo. Anong kahalagahan o kahulugan ng mga propeta sa Biblia? Una sa lahat, ginagamit ito upang sabihin dumating na ang Diyos. Dumating na, bumaba na siya ang Diyos. Halimbawa sa Exodo chapter 19, kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Verse 19, palakas ng palakas ang tunog ng tambuli o trumpeta, palakas ng palakas. Ibig sabihin, nandito ng Diyos. Announcing the coming of God. Yan, ibig sabihin ng trumpeta. O kaya din, announcing the coming of war. Ginagamit ito upang sabihin, gera, may digmaan. Sa unang Samuel, hinipan ni Saul ang trumpeta sa buong lupain upang ang mga tao ay magsama-sama at lumaban sa mga kaaway nila. Ganon din si Nehemiah. Sa chapter 4, sa lugar na inyong marinig ang tunog ng trumpeta, magsama-sama tayo roon sa lugar noon. So, yon ang paggamit ng pagtunog ng trumpeta sa lumang tipan. Ngunit sa bagong tipan naman, may isa pang trumpeta na tinatawag ng Biblia ang huling trumpeta. Ang huling trumpeta. Anong sadya ng pagtunog ng huling trumpeta? Upang i-announce ang dating ng Mesiyas. Ang dating ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya si Jesus mismo ay sinabi niya, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Yan, pagbalik niya. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang. Yan, pagbalik ni Jesus, magsama-sama din tayo. Tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtunog ng trumpeta upang i-announce sa atin, dumating na si Jesus. Yan, ang huling trumpeta. Kaya taon-taon, hanggang ngayon, ang mga Hudyo, sa araw ng Rosh Hashanah, anong ginagawa nila? Tumunog sa trumpeta, sa mga trumpeta. Ngunit may huling trumpeta. At ang itong huling trumpeta, pagkatapos nun, hindi na kailangan gawin ito sapagkat tinutupad na ito ni Jesus. Pagpalik niya, ibig sabihin tumating na siya. Kaya halimbawa sa unang Korinto 15, sinasabi, tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pakasira at tayo'y babaguhin. Yan ang araw ng
huling trompeta. Ganun din sa unang Thessalonica chapter 4, sa araw na yon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna ni Jesus. Ayan. Mga kapatid, ako mismo naniniwala, hindi ko alam kung kailan babalik si Jesus, kung anong taon, posibleng this year, baka next year, baka matagal pang mga ilang taon pa, kahit na 100 taon, hindi natin alam. Ngunit ako mismo naniniwala, kapag si Jesus ay namatay sa araw ng Pasko, siya na mababalik sa araw ng mga tropeta. Upang i-announce sa mundo, ako na, tumating na ako. Yan ang huling araw. Ang huling trumpeta ang nag-a-announce sa atin ng huling araw. Ibig sabihin, araw ng paghuhukom, araw ng pagliligtas. Paghuhukom sa mundo, pagliligtas sa atin na tayo bubuhayin at pumasok na sa kanyang kaharian. Kahit na dito sa lupa, sa millennial kingdom ni Jesus. Ang Biblia, sa pag-iisip na Biblia, may tanging araw na tinatawag ang huling araw kung saan babaguhin ang lahat. Ngayon, tayo ay nasa panahong ito. Sa panahong ito na kung saan may kasalanan, may sira, maraming masama, nandun pa ang diablo. Ngunit may isa pang panahon na darating. Ang bagong panahon. Yan, kung saan babaguhin ng Diyos ang lahat. Kailan pa ito magsisimula? Pagtunog ng trumpeta. Yan ang ibig sabihin. Kaya sineselebrate ito ng mga Hudyo taon-taon, parang paalaala sa atin. Darating siya, darating siya, darating siya. Hindi natin alam kung kailan, pero darating siya sigurado. Tapos pagkalipas ng 10 araw naman ay ipagdiwang ang araw ng pagtupos. Ang tanong ko, bakit hindi ito kasama sa panahon ng Pasko? Sapagkat sa Pasko si Jesus, ang kordero ng Diyos, namatay para sa ating mga kasalanan, di ba? Ganon din, tinupos tayo sa ating mga kasalanan. Bakit sineselebrate nila ito sa pagbalik ni Jesus, di ba? Sa araw ng pagtupos. Sapagkat ang pagtupos hindi lamang spiritual kundi physical din. May bahagi din sa physical na pagbabago. So, ibig sabihin ng salitang pagtubos sa Biblia, the restoration of a relationship into harmony. Ng ating nasirang relasyon sa Diyos ay bumalik sa dating kalagayan. Harmony. Kapayapaan muli. So, ang ibig sabihin ng salitang ito, pakikipagkasundo. Nakipagkasundo na tayo kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ngunit hindi pa ito halata sa physical. Halimbawa sa 2 Korinto, sabi ni Pablo, sa 2 Korinto, sabi ni Pablo, lahat ng ito ay mula sa Diyos, ang pagtupos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Kaya tayo hanggang ngayon, pwede natin tawagin sa mga tao at sabihin sa kanila, makipagkasundo tayo. Ngunit ang araw mismo ng pagtubos ay darating pa. Pagbalik ni Jesus, tayo ay tinutupos niya. Sa gayon, sabi ni Pedro, darating ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Yan, the restoration of all things. Yan, sa araw ng pagtupos. At ang huling piyesta naman, ang piyesta ng mga tolda. Anong layunin nito para sa mga Hudyo? Sabi na sa Levitico chapter 23, upang malaman ng inyong mga anak na nasa tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Maliban pa rito, ito rin ang panahon kung saan araw ng pasasalamat sa kanila sa mga gulay, sa mga prutas. So ang trigo, pandang Pentecostes, dito naman sa mga prutas at gulay. Ngayon, para sa kanila, sa mga Hudyo, paalaala
na dati silang tumira sa mga tolda habang sila ay lumalakbay sa disyerto sa ilang ng 40 years, di ba? Sa atin naman, bilang Kristiyano, paalaala naman sa atin na tayo mismo ay tumitira din sa mga tolda. Itong buhay ay para bang tolda lamang. Hindi pa ito ang fulfillment. Hindi pa ito ang tanging pangako ng Diyos na hanggang dito lamang tayo. Huwag nating isipin ng buhay natin dito ay hanggang dito lamang. Kundi may isa pang pangako ang Diyos na bagong buhay. Kaya sa Hebreo 11, halimbawa, yung mga dati nating ninuna, sina Abraham, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya sadya. Gayon din sina Isaac at si Jacob na tumanggap ng ganong din pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatak na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Kaya si Abraham, sina Isaac, si Jacob, yung mga ninuna natin sa pananampalataya, ay sadyang tumira sa mga toldang upang ipakita sa atin na ganon din ang buhay natin. Huwag nating isipin na itong mundo ay matatak na pundasyon. Hindi. Ang matatak na pundasyon ay pagbalik ni Jesus at bababa mula sa langit ang bagong Jerusalem. Lungsod ng Diyos na itatayo niya para sa atin. Ganon din sa 2 Korinto, Kapitulo 5, alam namin kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon. Piyesta ng mga tolda, di ba? Ang tolda, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit. Tunay na tahanan na hindi kailan masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Kaya ang sineselebrate dito sa araw ng mga tolda ay ang darating ng pangako ng Diyos na kung pagbalik ni Jesus ay tutuparin din niya. Ito ay maging halata sa atin. Kung pag-aralan po natin, lalo na sa Zacarias chapter 14. Ito pong Zacarias, itong mga talata, ay ginagamit ni Juan sa pagsulat niya sa pahayag, lalo na sa chapter 16. Parang inuulit niya ito para sa atin. Dito po sa Zacarias, pwede niyong basahin mismo sa sarili ninyo. Maganda sana basahin natin ito. Sabi doon, nasa verse 2, na ang mga bansa ay mag-isa upang lumaban sa Israel. Sa verse 3, sabi naman ang Diyos ay bababa at siya mismo ay lalaban sa mga bansa. Tapos naman, magtatagumpay siya, di ba? Sino pwedeng labanan sa kanya? O lumaban sa kanya? Wala, imposible. Tapos naman, iyon ang panahon ng tayo'y pumasok sa panahon ng millennial kingdom ni Jesus. Maliwanag sapagkat sa verse 16, sinasabi, kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salawt ay pupunta sa Jerusalem taon-taon. Sabi ng Biblia, so mayroong mga hindi mamatay o mamamatay at yung mga ligtas doon ay taon-taon pumupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang dakilang hari. Yan. At makikisama sa pagdiriwang ng piyesta ng mga tolda. Piyesta ng mga tolda. Sapagkat dumating na ang bago. Ang huling araw. Pagkatapos ng huling araw, araw ng paghuhukom, araw ng kaligtasan, muli na buhay, hindi na kailangan tuparin ang mga dati, tinupat na ito ni Jesus. Hindi na kailangan ipagdiwang ito, kundi ang ipinagdirimang na lamang ang piyesta ng mga tolda, selebrasyon ng bago. Hindi pa ito tinupat ni Jesus, ngunit tutuparin niya
pagbalik niya, pagdating ng araw ng huling araw at ng bagong kaharian ng Diyos. Okay, yan ang kahulugan ng mga piyestang ito para sa atin. Si Jesus, siya ang tumutupad sa lahat ng ito. Sana naging maliwanag ito sa inyo mga kapatid. Isa pa gusto ko sana ituro o ipakita sa inyo dito na ang buhay si Jesus mismo, parang ginawa niya, ang buhay niya ay nakatuon sa mga sa rhythm na may araw ng pamamahinga, ang Sabat, ginagawa ito ni Jesus na mabuti sa katawan natin, may araw ng pamamahinga, di ba? Tuwing ika-7 araw. Ngunit, pati ang buhay niya mismo, para bang he ordered his life around celebration. Sineselebrate niya itong mga tinatawag na piyesta ng mga Hudyo. Halimbawa, sa Luke chapter 2, ang mga magulang mismo ni Jesus, sabi doon, taon-taon tuwing piyesta ng Pasko, ano ginawa ng mga gulang? Sila ay pumupunta sa Jerusalem kasama din si Jesus. Mula nang siyang pagkapata niya, taon-taon siya pumupunta sa mga piyesta sa Jerusalem. Pag malaki na siya, ganun pa rin siya. Halimbawa sa John chapter 2, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, nasaan si Jesus? Pumunta sa Jerusalem. Chapter 4, bumalik sa Galilea. Chapter 5, pagkaraan nito, tumating ang piyesta ng isang piyesta ng mga Hudyo, hindi natin alam, baka posibleng Pentecostes, nasaan si Jesus? Pumunta muli sa Jerusalem. John chapter 6, bumalik sa Galilea. John chapter 7, pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta saan? Sa piyesta ng mga tolda. Bumalik siya sa Jerusalem din. John chapter 10, taglamig na noon at kasalukuyang ipagdiriwang sa Jerusalem ang piyesta ng pagtatalaga ng templo, ay ang piyesta ng Hanukkah sa kanila. Nandun din si Jesus. Tuwing piyesta, nasaan si Jesus? Nasa Jerusalem siya. Pagkatapos naman pumunta siya sa ilang, tapos John chapter 12, 6 na araw bago sumapit ang piyesta ng Pasko. Sinadya ni Jesus. Sinadya. Sapagkat alam niya siya ang kordero ng Diyos. Kaya siya ay nagpunta roon sa Betania na malapit sa Jerusalem, kung saan siya tumigil ng ilang araw bago siya ipinako sa krus. Yun, kung mahalaga ang pagdiriwang kay Kristo ng mga piyesta, dapat din sana maging importante ito sa ating buhay Kristiyano na tayo ay magdiriwang din ng mga piyesta para sa atin. Hindi lamang pamamanghinga ay mabuti yan, kundi selebrasyon din sa ating buhay upang isipin po natin ang ginawa na ni Jesus at ang tutuparin pa ni Jesus. Yan po sana ang gusto kong ituro sa inyo. Sana naging maliwanag ito sa inyo at malaking pagpapala. Purihin ang Diyos.